Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Malacanang nagpaliwanag sa paghambing ni Pangulong Noynoy Aquino sa China sa diktador na si Adolf Hitler. Pinoy, binuwaltahan kagad ng Chinese media. Yung katwiran, yun ang tunay na lakas. Hindi yung kapalit na dadaanin lang sa pwersa, dadaanin sa lakas, kahit walang katwiran. Yun ang mas mahalagang prinsipyo na gusto niyang ipaunawa sa lahat. Prangkisa ng Meralco pinabubuwag ng Freedom from Debt Coalition. Hindi totoo na may problema doon sa kakapusan ng kuryente at ang ginagawa ng nila gusto nila tumubo kaliwa kanan. Inflation rate nitong Enero normal lamang ayon sa isang ekonomista. That inflation rate of 4% is the least of our problems. Pero even that within the limits of normality. Huwag tayo matakot sa ganitong inflation rate. Grupo naman ng mga magsasaka at mga maggugulay itinangging may monopolya sa importasyon ng agricultural products. Headlines. Itang negosyo natin, Sugar Regulatory Commission may solusyon na sa kakulangan ng supply na asukal sa bansa. At balitang world, supply ng asin sa ilang bahagi naman ng Amerika kinukulang na dahil sa winter storm. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Huwebes, 6 ng Pebrero 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMB 648 RMN sa Malaybalay, DZWT 540 sa RMN Baguio at sa DXRS 918 RMN sa Surigao. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon. Weather today. Magiging mainit muli ang panahon sa Metro Manila. Kung saan ay mababaw ang tsansa ng pagulan at inasahang papalo sa 33 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa, apektado pa rin ang northeast monsoon o hangin-amihan ang dulong hilagang Luzon habang nakakapekto pa rin ang easterlies sa silangang bahagi po ng Luzon at Visayas. Katamtaman naman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang silangan ang iiral sa hilagang Luzon at mga baybaying dagat nito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa Visayas, sa saan po ang magandang panahon pero may ilang lugar pa rin na makaranas ng mahihinang pagulan. Habang sa Mindanao, saan ho ang pagulan, lalo na sa Dinagat at ilang bahagi ng Davao. Sa ibang dako, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula sa hilagang silangan. May banayad hanggang katamtaman pag-alon naman ang karagatan. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nilinaw ng Malacanang na hindi dapat bigyang kulay ang naging pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino nang inihalin tulad niya ang China sa diktador na si Adolf Hitler. Sa interview ng DCXL o ng RMN kay Coloma, sinabi nito na hindi rin tamang isipin na posibleng mauwi sa gyera kung sakaling hindi magkaya sa international community sa pagpapatigil sa China sa pag-angkin nito sa teritoryo ng Pilipinas. Kung ano man po ang magiging interpretasyon, ninuman, no, maging sa ating hanay, sa hanay na ibang bansa, ang mahalaga po dito ay yung pagsasaad ng prinsipyo na yung ating posisyon ay batay sa katuwiran, batay sa kung ano ang makatarungan. Dahil isang mahalaga ding bahagi ng pahayag ng Pangulo, yung sinabi niya, hindi naman tayo papayag doon sa proposition that might is right. Hindi naman pwedeng daanin sa palakihan, padamihan ng puwersang militar o padamihan ng tangke, padamihan ng eroplano. Sa paa niya, kaya nasabi ng Pangulo ang manasabing paghahambing o kataga ay para maintindihan din ito ng taga New York Times
na nag-i-interview sa kanya. Pinaliwanag ko yung background kung paano humantong dun sa sinabi niya ngayon. Baka kasi akalain ng iba, kumbaga sa lingwahe natin, ay soundbite lang yun. So nais na iparinig yun lamang. Hindi naman, kasi mahinaho naman at banayad yung paliwanag ng Pangulo para ganap na maunawaan ng kanyang kausap na taga New York Times. Kasi gustong ipaliwanag ng Pangulo sa mga mamamayan ng lahat ng bansa yung katuwiran at katarungan ng ating posisyon. Matatandaan na nawagan si Pangulo Aquino sa ibang bansa na suportahan ang Pilipinas sa gitna ng pag-angkin nga ng China sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Ito'y sinabi ni Pangulong Noy sa interview ng New York Times na dapat ay sabihin ng buong mundo na tigilan na ng China ang pag-angkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. Nauna nang inihalintulad ni Pangulong Aquino ang ginagawa ng China sa kalagayan noon ng Czechoslovakia noong World War II kung saan isinuko nito ang Sudetenland kay Adolf Hitler para lamang maiwasan ang pagsiklab ng kaguluhan. Binueltahan ng Chinese media si Pangulong Noynoy Aquino matapos nitong ikumpara kay Adolf Hitler ang ginagawa nilang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Nakasaad sa isang komentaryo sa State News Agency na Xinhua na ipinapakita lamang ni Pangulong Aquino na bagito at ignorante ito sa pamamalakad ng bansa at sa nasasakupang teritoryo. Nakasulat din sa artikulo ang naging kaisa ni Pinoy si Japanese Prime Minister Shinzo Abe na ikinumpara naman ang relasyon ng Japan at China sa nangyari sa pagitan ng United Kingdom at Germany noong World War I. Taliwasan nila ito sa kagustuhan ng China na resolbahin ang issue sa isang maayos na paraan. Kasabay nito, hinamin naman ng mga ito si Pangulong Aquino na maging responsable hinggil sa usapin ng territorial dispute. Panat na yung Chinese news kay Pinoy ayaw nang palakihin ng Malacanang. Kasama natin sa Balita Live, Leo de Guzman. RMN Report! Hindi na halos pinansin ng Palasyo ng Malacanang ang banat ng isang Chinese state news agency sa Hitler remarks ni Pangulong Noynoy Aquino sa PIN sa China sa interview sa Pangulo ng New York Times. Tinawag kasing bagito ng Chinese state news agency si Pangulong Aquino at binanatan ang paghahambing ng Pangulo sa China kay Hitler. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, sinabi ito ng Pangulo dahil mahalagang matuto mula sa aral ng kasaysayan at gawin itong gabay sa pagkilos. Paliwanag ni Coloma, kailangan ng pagkakaisa sa pagtataguyod ng katwiran at dapat umiral ang prinsipyong right is might at hindi ang might is right. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Leo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Humihingi ng saklolo na ang Freedom from Debt Coalition o FDC sa Kongreso para muling rebisahin ang kontrata ng Manila Electric Company o Meralco. Sa interview ng RMN Manila kay FDC President Ricardo Reyes, sinabi nitong matagal na nilang tinututulan ang pagsasapribado sa kuryente dahil kaya itong kontrolin ng iilan. Higit 13 taon na nagbabantay dyan sa kuryente. At noong pa man tinutulan namin ang privatization. Dahil yan ay mga anak ng mga monopolyo na katulad ng Meralco na dahil walang masyadong kompetisyon ay kayang-kaya nila magpatong ng ano-anong presyo. No? Sinabi rin ni Reyes na sa mga susunod o iginit ni Reyes na dapat nang buwagin ang prangkisa ng Meralco dahil wala itong pakundangan na magtaas sa presyo ng kuryente at hindi iniisip ang kapakanan ng publiko. Hindi totoo na may problema doon sa kakapusan ng kuryente at ang ginagawa ng nila gusto nila tumubo kaliwa kanan. Ngayon sa mahabang panahon po, itong Meralco walang patumangga sa pagtubo ng pagtubo. Taon-taon 17 billion pesos, 18 billion pesos ang kinikita, samantala mga ordinaryong consumer ay walang ginagawa kundi magbawas sa kanilang consumer ng kuryente. Nakakaawa na po ang bayan. Ano po ang negosyo? Apektado na. Ang dami pong kasalanan ng Meralco. Sinabi rin ni Reyes na sa mga susunod na araw ay dudulog sila sa Kongreso at isa-isahin nila dito ang mga kasalanan ng Meralco. Susunod na araw, kami po ay dudulog sa Kongreso. Ililista po namin yung mga kasalanan yan at kaya po namin i-revoke na, napakalaki na yan, monopolyo yan. Kaya po ni-repeal yung EPIRA. Diba sabi para ng monopolyo, bakit palaki yung monopolyo na yan? Si Freedom from Debt Coalition President Ricardo Reyes. Tumaas po yung halaga ng mga pagkain ito Enero ng kasalukuyang taon matapos maitala inflation rate ng 4.2%. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ng NEDA o National Economic and Development Authority,
Karamihan po ng mga pagkain ay nagtala na mas mabilis na inflation dahil sa sama daw ng panahon. Dapo na ito sa mananawigan na pinagkukuhanan ng palay at gulay na nagkaroon ng mahinang ani sa ikalawa-ikatlong quarter ng 2013 na humantong sa mas mataas na presyo ng bilihin. Sa kabila po ito, nilinaw ng ekonomistang si Professor Winnie Monsod na dapat ikabahala ang publiko dahil may tuturing naman itong normal. Dahil maliban sa epekto ng masamang panahon ay nagmamahal din ng ibang raw material sa paggawa ng mga produkto. Sa nakalipas sa taon ng parehong buwan, nakapagtala po ng 3.1% inflation at kung mapapansin ay maliit lamang ang porsyentong itilas nito ngayong taon. That inflation rate at 4% is the least of our problems. Problema natin, employment, ganyan. Pero inflation, hindi. Nung panahon ni Cory Aquino, ni Fidel Ramos, ayan, mataas ang inflation. Pero even that, within the limits of normality. Huwag tayo matakot sa ganitong inflation rate. Our economy is... Si Prof. Winnie Monsod sa interview ng RMN. Maring itinanggi ng grupong Vievao Vegetable Importers, Exporters and Vendors Association of the Philippines sa mga media reports na nagsasabing monopolyan nila ang pag-angkat ng bawang at sibuyas sa bansa. Sa ipinadalang position paper ng grupo sa RMN, sinabi ni Lea Cruz na hindi patas ang akusasyong sila lang ang napapabura ng mga import permits buhat sa Bureau of Plant Industry dahil lahat ng players ay napagkakalooban ho din. Ayon kay Cruz, walang monopolya sa importasyon ng grupo at intriga lamang ang ibang grupo o ng ibang grupo ang mga balita para sirain ang lehitimong tumutulong sa mga maliliit na magsasaka. Sinamad din ng Vieva ang Volunteers Against Crime and Corruption na unang linisin ang hanay nito at makipagtulungan sa Bureau of Customs sa investigasyon ng agricultural products sa smuggling kung saan isang may koneksyon sa isang trading firm ang spokesman nito. Ilang bahagi ng mga proyekto ang Vieva ang tumulong para mapabilis ang pagbebenta ng sibuyas mula sa Itbayat, Batanes patungo ng Maynila, pagtatayo ng outlet sa Divisoria para sa mga aning gulay ng Benguet at pagbibigay ng training ng mga magsasaka o sa mga magsasaka at maggugulay sa buong bansa. Ang negosyante masama kinasuhan po na smuggling ng BOC. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report. Ipinagharap na ng smuggling ng Bureau of Customs sa mga opisyal ng San Carlos Multipurpose Cooperative sa pagpupuslit ng sako-sakong bigas sa Pilipinas sa walang kaukulang import permit. Ayon kay Customs Commissioner John Sevilla, kinasuhan nila ng smuggling sina sa Kumuko Chairperson Marivic Canilo, board members na sina Felipe Gamuyaw, Felipe Paas, Aurelio Tome, Percy Reyes, manager na si Doris Ortega at customs broker na si Marvin Cortez. Sinabi pa ni Sevilla nilabag na mga itong Section 3602 ng Tariffs and Customs Code of the Philippines. Batay sa investigasyon ng BOC, idineklara lamang ng sa Kumuko na nagangkat sila ng 380 na sako ng bigas mula sa Thailand, pero napatunayan ng 28,000 sako pala ng bigas ang kanila na iangkat mula Vietnam. Nalula naman ng 55 dalawang 20-footer container vans na umaabot sa 35 million pesos ang kabuang halaga. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo Natawan ng nationwide. Bangsamoro Transition Commission na nakipagpulong ngayon sa liderato ng Senado. Kasama natin sa Balita Live si Grace Mariano. RMN Report. Nakikipagpulong nga ngayon ang delegasyon ng Bangsamoro Transition Commission kay Senate President Franklin Drilon at Committee on Peace, Unification and Reconciliation Committee Chairman Senator T.G. Ginggona. Ang 31 kinatawa ng commission na dumadalo ngayon sa closed-door meeting ay pinangungunahan ni Moro Islamic Liberation Front o MILF Chairman Mohager Iqbal at ng Office of the Presidential Assistant on the Peace Process, Teresita Beles. Kabilang sa sinasabing agenda ng pulong ngayon ay ang hinggil sa Bangsamoro Basic Law na nauna ng inihayag ni Drilon na isa sa mga prioridad ng mataas na kapulungan. Ang Bangsamoro Basic Law ang magiging batayan ng itatatag na Bangsamoro Political Entity na siyang ipapalit sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM, at ito rin ang sinasabing solusyon o magbibigay ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Sa ngayon, nasa proseso ng Transition Commission ang pagbalangkas sa Bangsamoro Basic Law matapos mapagtibay ng magkabilang panig ang lahat ng mga annexes sa Framework Agreement sa pagitan ng panig ng pamahalaan at MILF. Sa Senado naman, may nakahain si Senator Ginggona na resolusyon ngayon na nag-aatas na busisiin ang nilalaman ng nasabing Framework Agreement para magbigay patnubay sa Senado sa pagbusisi naman sa Bangsamoro Basic Law. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN.
RMN News Negosyo. Sa puwersa ang Sugar Regulatory Administration o SRA at Department of Agrarian Reform sa pagsagawa po ng mapping at soil sampling para sa sugarcane block farming project sa Pulangi, Albay. Ayon kay DAR Regional Director Luis Bueno Jr., 30 hektarya ng tubuhan sa Pulangi ang posibleng magamit. Ito nakita nilang solusyon para mapanatili ang mataas na produksyon ng asukal sa bansa. Dagdag pa, opisyal, bibigyan din nila ng pagsasanay mga magsasaka at may-ari ng tubuhan para matyak ang magandang ani. RMN News Abroad. Bunsod ho ng sunod-sunod na paghagupit ng winter storm sa Amerika. Nakakaranas na ng salt shortage doon ngayon. Partikular na kinukulang ng supply ng asin ay ang mismong New York City at ang Long Island. Kasabay niyan, nasa ilalim na ng state of emergency ang New York matapos ang magdamag na buhos ng snow. Sa ngayon, 3 na ang patay dahil sa winter storm sa Northeast at Midwest America. Live po tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Narinig ang numero 1 RMN News Nationwide, Webes ng tanghali, 6 ng Pebrero 2014. Pwede pa rin ang naging pagbabalito namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa agmat sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12, 18 ng tanghali. RMN